Kumusta po mga idol? Narito ang kakilakilabot at makapanindig balahibong kwento ng isa nating taga-subaybay. Posible kaya na mayroon tayong eksaktong kopya, isang nilalang na clone natin. Hindi nagmula dito sa sarili nating mundo kundi sa isang dakong hindi maipaliwanag. Ganito ang naging karanasan ng ating taga-subaybay. Tawagin na lamang natin siyang Lian. Tawagin niyo na lamang akong Lian. Nangyari ang aking nakakatakot na karanasan noong taong 2005, 20 years ago. 19 years old ako noon at isang estudyante ng kursong BS Biology sa isang state university sa aming probinsya. Tulad ng iba, kumuha ko ng kursong ito dahil nangangarap na isang araw ay makamit ko ang aking wish na maging isang doktora someday. Why not, diba? Basta konting sikap at konting tiyaga, makakamit ko din yon. Nagrent ako sa isang maliit na paupahan, walking distance lang sa universidad. Maliit lang ang kwarto at hindi kagandahan pero sakto lamang na matitirahan dahil halos tulugan lang naman ang kailangan ko. Dahil sa campus cafeteria naman ako kumakain. Basta meron akong isang maliit na kwartong tulugan at isang maliit na toilet at paliguan na din at the same time. Nagsimulang mangyari ang hindi maipaliwanag na events mga ilang araw mula noong minsang nagre-review ako para sa isang exam kinabukasan. Mga alas 12 na ng gabi noon, kaya antok na ako. Tumayo ako sandali para magunat-unat dahil sa matagal na pagkakaupo. Oh gosh, mahirap talaga ang buhay estudyante, pero laban lang, Lian. Nagtungo ako sa toilet upang maghilamos para mawala ang antok. Habang ako ay naghihilamos, napansin ko ang isang kakaibang bagay sa aking refleksyon. Karaniwan kapag ibinaba ko ang aking mga kamay, sumasabay ang nasa salamin. Pero sa isang kisap mata, nakita kong nanatiling nakataas ang mga kamay ng aking refleksyon sa salamin kahit nakababa na ang kamay ko. Kinabahan ako. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata at muling tumingin. Guni-guni ko lang to dahil sa puyat, bulong ko sa sarili ko. Ngunit nang umiti ako para pagaanin ang loob, ang refleksyon ko sa salamin ay hindi umiti. Sa halip na natili itong seryoso, nakatitig sa akin ng malalim, at dahan-dahan itinaas ang hintuturo nito sa tapat ng labi, senyales ng patahimik. Shhh! Kumaripas na ako ng takbo papunta sa aking kama at nagtalokbong ng kumot. Hindi ako nakatulog hanggang sa sumikat ang araw. Buong maghapon sa klase ay walang pumapasok sa isip ko dahil sa puyat at saka iisip sa gabing nagdaan. Totoo kaya ang nakita ko o hallucinations lamang, dala siguro ng pagod at puyat? Sobrang stress lang siguro ito dahil sa pag-aaral. Kaya kailangan kong mag-slow down muna. I need a break, sabi ko pa. Makalipas ng isang araw habang naglalakad ako sa hallway, papuntang cafeteria ay nilapitan ako ng kaibigan kong si Sarah at nagsabi, "Uy, Lian, akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Bakit hindi mo ako pinapansin kahapon sa cafeteria?" Tanong ni Sarah. "Nakita kita kahapon sa cafeteria mga alas 5 ng hapon. Kasama mo pa nga si Mark. Pula ang dress mo, yung paborito mong suot. Alam mo ba ang napaka-weird mo kasi hindi mo ako pinansin tapos ngumiti ka ng abot-tengang ngiti na hindi mo naman ginagawa, yung bang evil smile. Alam mo yun, sus ko, nasyak talaga ako sa'yo. Pinaprank mo lang ba ako? Sarah, anong pinagsasasabi mo? Maaga nga akong umuwi at masama ang pakiramdam ko." "Ha? Paano nangyari yun? Talagang nandoon ka kahapon." Nang makaalis si Sarah ay biglang nagbalik na naman ang malaking pangamba sa dibdib ko. Kung gayon ay hindi lamang guni-guni ang nangyari sa akin sa banyo ng dorm. Mayroon talagang nangyayaring hindi maipaliwanag sa akin. Noong umuwi ako ng dorm ay nakatitig sa akin ang aming landlady, si Ate Che. "Lian, lumabas ka pala. Paanong? Kasi nakita pa lang kita ngayon lang na pumasok ka sa kwarto mo." "Ate Che, kauwi ko lang, hindi pa ako pumapasok sa kwarto." Iniwanan ko si Ate Che nang nakatulala at tila litong-lito. Dali-dali akong pumasok sa kwarto at pabagsak na naupo sa kama. Bumalik ang pag-aalala at takot sa aking isipan. Hindi kaya may nagpapanggap na ako at kamukha ko? Mayroon kaya akong lihim na kakambal? Wala naman akong alam.
Ever since ay wala akong kakambal. Napag-isip-isip ko na hindi ito normal. Ito'y nasa mundo ng paranormal. Kinabukasan ay nagtungo ako sa library ng campus at tinungo ang encyclopedia section at binuklat ang makapal na libro tungkol sa paranormal. Ito daw ay tinatawag na doppelganger mula sa German na Doppelwalker. Ito ay tumutukoy sa isang kamukhang kamukha o doble ng isang taong nabubuhay na madalas inilalarawan bilang isang multo o mala-espiritong nilalang. Sa folklore, ito ay tinuturing na masamang pangitain na nagbabadya ng kamalasan, karamdaman o kamatayan. May mga dokumentadong mga pangyayari daw sa iba't ibang panig ng mundo ang pagkakaroon ng mga doppelganger. Mayroon daw account sa Germany ang isang doktor na namatay dahil nahulog sa mataas na gusali. Bago nangyari yon ay may mga patotoo at mga eyewitnesses ang pagpapakita ng isang doppelganger niya. Mayroon din sa China, nangyari noong 1920s, isang komunistang revolusyonaryo na binitay ng kapwa niya kapartido dahil sa mga illegal na pinagagawa nito, pero maring itinatanggi nito na siya ang may kagagawan. At lahat ng ito ay kagagawan ng kanyang doppelganger. Walang naniwala sa kanya kaya tried and convicted of crimes against his party. Sa halip na maliwanagan ako ay lalo pa akong naguluhan at nabagabag. Bakit nangyayari sa akin ito? Ito ba ay isang warning na maaaring may masamang mangyari sa akin? Isang gabi pag uwi ko sa dorm ay nadatnan ko na nakabukas ang pinto. Dali-dali akong pumasok sa pag-akala na nilooban ang aking kwarto. Gayon na lamang ang aking pagkabigla nang makita ko ang isang babae na kasing katawan ko. Suot-suot ang aking damit. Nakatalikod sa akin habang may sinusulat sa mesa. Isang eksaktong kopya ko. Kamukhang kamukha ko. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Unti-unting lumingon ng babae. Ang balat nito ay tila mas makinis at ang buhok ay mas makinang. At ang mga mata ay mas buhay pero ang katauhan nito ay tila ba walang kaluluwa. Naroon sa aking harapan ang eksaktong kopya ko, ang aking doppelganger. Ako si Lian. Sagot nito sa boses na eksaktong katulad ng sa akin. Pero may halong lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. At ikaw na lang ang sagabal sa perpektong buhay ko. Sinubukan kong itulak ang aking doppelganger. Pero laking gulat ko nang tumagos lang ang aking mga kamay dito. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ko na unti-unti akong nangihina. Ang aking balat ay naging maputla at tila nagiging anino na lamang ako. Pilit akong nagpumiglas at inipon ang aking lakas upang makatakbo palabas ng dorm. Nagawa ko namang makalabas kahit pasuray-suray dahil sa panghihina, pero sa sulok ng aking mga mata ay nakikita ko ang doppelganger na sumusunod sa akin. Hinahabol niya ako. Nagawa kong makalabas ng dorm at nagtatakbo sa gilid ng kalsada hanggang sa may dumaang bus. Sabay para sa bus at paghinto ay dali-dali akong sumampa ng naturang sasakyan. Miss, pauwi na po ako ng terminal. Boundary na po ako. Sabi ng driver. Malapit lang po ako, manong makisuyo na po. Wala akong pupuntahan, basta ang nasa isip ko ay matakasan ng aking doppelganger. Ngunit pagkaupo ko sa likod, ay bumukas muli ang pinto ng bus at tumambad sa aking paningin ang babaeng kamukhang kamukha ko at papunta sa akin na nakangiti ng ubod ng haba. Lian, isa lang sa atin ang dapat na mabuhay. Ako yun. Sabay hawak niya sa aking balikat, halos mawalan ako ng malay at sa maigpit na pagkahawak niya sa aking balikat ay naghina ako ng gusto. Layuan mo ako. Isa kang impostor. Ako ang totoong Lian. Mariin niyang hinawakan ang aking balikat at naramdaman ko ang nakakapasong pagdikit ng kanyang mga daliri na parang baga sa aking balikat. Para bang pilit niya talagang dinidiin ang kanyang mga kamay sa balikat ko at ang mga ito'y dumitikit sa aking laman na para bang hinihinang. Na-realize ko, nais niyang dumikit sa aking katawan upang kami ay maging isa at siya ang magtagumpay dahil hangarin niyang mawala ang aking pagkatao at siya na impostor ang siyang maghari sa aking katauhan. Hindi maaari.
lalabanan ko siya. Kaya pilit akong lumaban. Hinawakan ko ang kanyang braso at winasiwas upang maalis ang pagkakahawak niya sa akin. Sa isang iglap ay sandali akong nagtagumpay sa pag-alis ng kanyang kamay sa akin. Noon ako napatingin sa driver ng bus at sumigaw ng malakas, "Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako!" Pero walang sumasagot. Pagtingin ko sa harapan ng bus ay noon ko nakita na wala na pala ang bus driver. Saan nagpunta yon? Wala palang nagmamaneho ang bus na tumatakbo ng matulin. Hanggang ang bus ay nagpagewang-gewang at ito'y malakas na bumangga sa island ng kalsada kasunod na narinig ko ang malakas na crash ng bakal sa lamin ng bus at pumailan lang ang sasakyan na una ang uso nito na pataas na lumipad. Umilandang kami ng doppelganger sa ere hanggang sa nagpaikot-ikot ang bus. Kasama kaming nagpagulong-gulong. At iyon ang huli kong nasaksihan sapagkat hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Noong imulat ko ang aking mga mata ay hindi ko alam kung saan ako naroroon. May benda sa aking ulo at sobrang kirot nito. Ganoon din ang aking binti na hindi ko maigalaw at may kung anong pumipigil dito. Lian, salamat at nagkamalay ka na. Si Sarah ito, ang iyong best friend. Siya ang aking nakagisnan at nagbabantay sa akin sa ospital kung saan ako nakakonfine. Noon bumalik sa aking alaala ang mga pangyayari. Sa labis na sama ng loob ko ay napahagulgol ako. Lian, na-aksidente ang bus na sinasakyan mo kagabi. Ikaw lang ang sakay at hindi pa matagpuan ng driver. Sarah, ang clone ko, ang doppelganger, nasaan siya? Hinabol niya ako kagabi. Kaya ako nagtatakbo at sumakay ng bus upang tumakas. Gusto niya akong patayin, Sarah. Pero Lian, walang sinong natagpuan sa loob ng bus kundi ikaw. Nag-iisa ka, Lian. Nanatili ako sa ospital sa loob ng 1 buwan upang magpagaling. Dali-daling nagtungo ang aking mga magulang sa aking kinaroroonan at siyang nag-aasikaso sa akin. Malaunan ay nalaman ko na nagputok ang aking ulo sa malakas na pagkakabagok at nabali ang aking kaliwang binti at sumailalim sa operasyon kung saan nilagyan ito ng bakal. Matagal nang nangyari ang bagay na ito at may sarili na akong pamilya. Nabigo din akong makamit ang aking pangarap na magtapos ng medisina pero natapos naman ako ng kursong nursing at ganap na akong registered nurse ngayon. Mula nang maganap ang aking aksidente ay hindi na nagparamdam o nagpakita man ang aking doppelganger. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagpabago sa aking buhay dahil lagi na lamang akong on alert sa lahat ng oras at nag-aalala na maaring bumalik uli ang nilalang na ito at muli akong gambalain. May mga kababalaghan talaga sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Isa na rito ang nangyari sa akin. Sabi nga ng kasabihan sa Ingles na, "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."